Hello guys, good day. So nakita nyo ako sa background, ayan, gumagawa ako ng hollow blocks. Actually, nakatuan ko lang gumawa ng hollow blocks kasi yung mga tao ko medyo busy, may ginagawa silang iba. So resume sa Monday yung trabaho, today is Saturday. So ayun, so part ng naisip kong exercise is kumbaga hollow blocks making kasi konti lang naman yung gagawin ko, around 10 or 12, parang pagpapapawis lang. So guys, if you're looking for something like thing to do sa bakuran ninyo, hollow blocks making is one of the best option para at least kumita ka ng decent uh, na pwede mong gawin sa araw-araw at kikita ka. So kung may malapit na quarry sa inyo or source ng buhangin, isa to sa magandang way para pagkakitaan. And of course, right now ang construction, hindi mo siya maluluma kumbaga palagi nandyan kasi kumbaga to is basic needs ng tao, ang shelter, kaya palaging nandyan. At of course, yung mga ngayon ang uso kasi ngayon ng mga hardware is kumukuha na lang sila ng supply mula dun sa mga direktang gumagawa, which is tayo yon. And guys, kung napapanood yung mga videos ko dito sa Newbie on the Block, may mga tutorial ako kung paano gumagawa ng hollow blocks. And I would like you to, let's say, watch all this videos kasi marami po kayong matututunan. Mula nung ginawa ko itong mga videos na to, napakarami na po yung kumbaga napaunlad nila yung sarili nila eh. I have a friend, si Mr. Rafael Beltran. Nagsimula lang na manood ng videos ko, pero right now lumaki siya na naging hardware na rin. And another person, Mr. Elehio Cachilar ng tawag dito, I believe that was Bayambang yung area niya. So ayan, si Mr. Beltran naman is sa Ordaneta. So nakakatuwa na encourage mo sila. Of course, they have the resources to grow their business, but then nagsimula sila sa paggawa lamang ng hollow blocks, and it really helps them. So kung wala man tayong gano'n kalaking puhunan, it's okay kasi ngayon ang presyo ng hollow blocks, kung titignan nyo, is something like, siguro sa amin dito ang D4 is 10 na. More likely pag kukwentahin mo yung magagastos mong puhunan doon, siguro magkakaroon ka rin naman at least, kung maganda or mura yung pagkakakuha mo ng mga materials, more likely may makukuha ka namang 1 pesos and 50, sometimes piso, which is very good na rin na pagkakitaan kung let's say hindi ka naman ganon ka busy at gusto mo lang let's say maglibang. Pwedeng ikaw mismo is gawin mo tong bagay na to. And hindi nyo natatanong, I'm providing a very good quality molders mula nung pandemic pa. So yun ang ginawa kong isa sa part ng negosyong to. Pwede ko po kayong supplyan, just comment on this video and I can provide you with good quality molders. So yung pong ano natin is, of course, is cash basis po tayo kasi medyo mahal yung molder, pero of course pag binayaran nyo ngayon, the following day shipping po tayo, at lagi po yun ang advocacy ko at pangako ko sa mga customer ko, at hindi pa ako nasisira doon. So far I haven't received any negative comment naman sa mga molders na ibinabahagi ko or ipinopromote ko sa kanila. Actually, Mr. Rafael Beltran is one of my a very loyal customer, Mr. Elehio Cachilar as well. So marami po sila, hindi ko na mabanggit dahil marami na po buong Pilipinas na po bumibili sa atin. So ayun, I would say na ang hollow blocks making business is really one of the thriving business dito sa Philippines na hindi gaanong napapansin. Kung mapansin mo sa barangay mo na walang hollow blocks making business, why not do the due diligence, tignan mo kung possible ba yun sa area na meron ka, and then why don't you try. Molder lang naman yung puhunan and buhangin and konting practice, then that's it. So ayun guys, so I hope if you're looking for let's say a business to do,
okay, hollow blocks making, you can consider this one. It's really a very good kind of let's say backyard business. Bukod sa na-exercise ka pa, then nakakatuwa, profitable din naman. So guys, I hope you're enjoying this video at of course tuloy-tuloy nating supportahan yung ating channel. So thank you very much guys, God bless us.